Habang tumatakas sa masasamang tao, ay tinawag ng babae ang kanyang wolf. Tiyak na ikabibigla ninyo ang susunod na nangyari. Iilan lamang ang tunay na nakakaunawa sa tunay na hirap at kawalang pag-asa ng mga taong nakukulong. Ang araw para sa kanila ay halos pari-parehas lamang at parang wala ng katapusan. Kaya karamihan sa kanila ay naghahanap lang ng kahit na anong bagay para lamang maging masaya. Gayunpaman, dapat lang naman sa mga taong nakukulong na pagbayaran ng kanilang mga naging kasalanan. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na makonvict si Marco sa isang krimen, kahit na maraming nangangatwiran na ang kanyang unang naging hatol noong kanyang kabataan ay hindi na dapat pang bilangin o balikan pa. Ano't ano pa man ay nagkaroon pa rin siya ng masamang record noon, kahit panasinintensyahan lamang siya para sa isang community service. Kaya kinilala si Marco ng mga otoridad bilang isang tao na 2 beses nang nagkasala sa batas. Sa loob ay hindi nagawa ni Marco ang makipagkaibigan kahit kanino. Hindi rin niya naging ugali ang humingi ng tulong sa kahit anumang pagkakataon. Wala rin siyang natanggap na sulat o kahit na anumang padala man lang kahit minsan. Alam naman ng mga kapwa niya preso ang sitwasyong kanyang pinagdadaanan, ay hindi kailanman ninanais ni Marco ang kailang simpatiya. Nang si Marco ay nasa ilang buwan na lamang ng pamamalagi niya sa kulungan, ay siya namang pagpasok rin ng maraming preso. Ang isa nga dito ay ang tila inosente na isang binata. Halos pumuti na ang balat nito sa pagkaputla at talaga namang nakakaawang tingnan. Pero sa kabila ng lahat, ang krimen na nakasangkutan niya ay isang seryosong bagay. Sa tuwing may isang tao na nakukulong sa unang pagkakataon, ay normal na sa kanila ang mabigla at matakot. Pilit na tinatanong ang kanilang sarili kung bakit ganun ang kanilang sinapit. Ang pangalan ng binata na pumukaw sa atensyon ni Marco ay Carlos. Hindi naging malinaw kung ano man ang nangyari, pero naging kasangga na ito at napailalim na sa proteksyon ni Marco agad-agad. Kaya naging bulong-bulungan sa kulungan na si Carlos marahil ay anak ni Marco o kamag-anak, kahit na ang totoo ay hindi naman talaga magkaano-ano ang dalawa, kung saan una silang nagkita at nagkakilala sa kulungan. Sa kabila naman ng paghihigpit sa patakaran, ay nakayanan pa rin ng mga preso ang makapagtrabaho sa timber processing. Madalas silang grupo kung maglakad habang sinusubaybayan ng ilang pulis na tagabantay. Doon dinadala ng mga pulis ang mga preso sa isang parte ng gubat para magputol ng matatandang puno. Kung minsan ay nagamit sila ng truck, pero para lamang yun sa mga preso na nagtagalan ng husto sa loob ng kulungan. Kaya hindi na nila gagamitin pa ang oportunidad na yon para makatakas pa. At ang isa na nga sa mga nakakagamit sa truck na yon ay si Marco Alonso. Sa hindi naman inaasahang sandali, ay bigla na lamang sumali si Carlos sa kailang samahan. At kahit na isang bagong preso lamang si Carlos, ay sinuportahan ito ni Marco ng labis at prinotektahan ng mabuti. Isang araw, matapos makabalik sa kulungan mula sa construction site, ay naging maganda ang mood ng dalawa. Dito mas naging kakaiba ang kanilang naging kilos. Pero dahil pala ito sa natagpuan nilang wolf sa gubat na nanginginig pa sa lamig na mga sandaling yun, pinagpahinga ito ni Carlos sa mismong kama kung saan siya nahihiga. Ang wolf naman ay tila nakakaunawa naman sa sitwasyon na hindi siya kinakailangan maging maingay para hindi madinig ng iba, dahil ang pagtatago ng isang hayop o alaga sa loob ng kulungan ay labis na ipinagbabawal. Kahit pa ikatwiran na may mga pusa naman sa food warehouse, ay naroroon lamang naman ang mga yon para maprotektahan sa daga ang mga nakatago nilang pagkain. At kung may aso naman doon, ay mga guard dogs naman sila na nagiging bantay din ng kulungan kasama ng mga pulis. Kaya labis na nag-aalala ngayon si Carlos at Marco sa itinatago nilang alaga sa loob ng kanilang selda. Hindi naman din ganun kahigpit kung bantayan sila ng mga otoridad at nakakalakad naman sila ng maayos sa labas ng kanilang fasilidad. Pero sa bawat nakatakdang oras lamang, ganon pa man, ay mabilis pa rin namang nadiskubre ng mga pulis ang bagay na itinatago ni Carlos.
Kaya ang warden ay gumawa agad ng paraan para masolusyonan ang problema nang sa gayon ay maturuan ang dalawang inmates ng leksyon na hindi tamang baliin ang mahigpit na patakaran sa kulungan. Nagdesisyon ang warden na patayin ang nakakaawang tuta sa harap ng lahat ng preso. Kaya nang mabalitaan ito ni Carlos ay agad itong gumawa ng paraan para makatakas kasama ang tuta na ilang araw na rin naman niyang pinagplanuhan. Sumama na rin si Marco sa kanya kung saan gamit ang isang ladder ay inakyat nila ang isang bakod kung saan nilampasan nila ang barbed wire pabagsak sa madamong parte ng lugar kung saan nakatayo ang bilangguan, kung saan may pangalawang bakod pa silang inakyat na kagaya ng una, may mga barbed wire din sa itaas. Doon, agad na naghanap sila ng bayan na maaari nilang pagnakawan ng kotse. Inisip ng dalawa noon na tila pinagpala sila ng Diyos sa kailang ginawang pagtakas dahil nalampasan nila ang lahat ng balakid ng walang naging problema. Si Marco at Carlos noon ay nakapasok na sa magandang kagubatan ng taiga at saka lamang nila nadinig ang malakas na ingay ng sirena ng bilangguan. Indikasyon na doon lamang na alarma ang mga kapulisan sa ginawa nilang pagtakas. Sa pagkakataong yon ay sinabi ni Carlos kay Marco na naiba na ang kanilang plano. Ipinaliwanag ni Carlos na hindi na dapat sila pumunta sa pinakamalapit na bayan dahil tiyak na doon sila uunahing hanapin ng mga pulis. Sa halip ay umikot na lamang sila doon at sumilong muna sa isang kubo doon na may ilang milya din ang layo mula sa bayan. Pilit mang tinanggi ni Carlos kung paano niya na lamang may kubo sa parting yun ng gubat. Sinunod na lamang ni Marco ang sinabi nito at sumunod sa kanya. Hindi naman nagkamali si Marco na pagkatiwalaan si Carlos dahil nakarating nga sila sa sinasabi nitong kubo. Isang kubo na nakatago sa loob ng kagubatan at natatakpan ng malalaking puno at halamanan na tiyak magiging malaking bagay para sa kanila. Isang lugar kung saan sila pwedeng manuluyan habang pinapakalma ang kanilang sitwasyon. Ang kubo ay luma at mukha talagang abandonado na kung titingnan ay iisipin mong maraming dekada na itong hindi natitirhan, walang pagkain. Pero ayos lamang yun sa kanila lalo't wala naman silang ibang pagpipilian. Ang wolf naman habang pinagmamasdan at nakikinig sa usapan at sitwasyon ng dalawa ay naging mapagmatsyag lamang at naging kalmado. May ilang pagkain namang naitakas ang dalawa mula sa kulungan, kaya hindi na muna naisipan ng dalawa ang lumabas. Alam din naman nila na malamang sinimulan na ng mga pulis ang paghahanap sa kanila. Isang taon ang makalipas ay naging maayos ang lahat. Wala ni sino man ang nakapunta sa kubo kung saan nagtatago sina Marco at Carlos. Hindi rin naman inaasahan ng mga pulis na makita ang dalawa sa parting yun ng gubat hanggang sa makalimutan na lamang ng otoridad ang kanilang pagtakas at huminto na rin ang mga ito sa paghahanap sa kanila. Naging tama ang plano ni Carlos noon na baguhin ang kanilang plano. Hindi niya lamang nailigtas ang kanyang sarili, kundi gayon din ang kanyang kaibigan at ang kanilang alagang tuta. Lumaki naman ang tuta sa piling ng dalawa bilang isang malakas, malusog at maliksing wolf o asong lobo. Naging masunurin din ito sa dalawang tao na 2 beses nang nagligtas ng kanyang buhay. Una, noong nilalamig ito at nag-iisa sa kagubatan kung saan siya nakuha ni Carlos. Pangalawa, sa nagbabadyang pagpatay sa kanya ng warden bilang babala sa mga preso. Ito na rin ang nakasama madalas ni Carlos at Marcos para makapaghanap ng pwedeng makain sa gubat na naging madali sa isang hunter na kagaya ng asong lobo, lalo na nung lumaki na ito. Kung minsan ay nagagawa naman ni Carlos na magnakaw sa bayan ng ilang alagang hayop gaya ng manok para mailuto at makain. Nakakakuha din siya kadalasan sa bayan ng gulay at prutas nang hindi nalalaman ng kahit sino. Isang araw, ang asong lobo na hindi na nagawang pangalanan pa ni Carlos at Marco ay hindi na nagbalik pa sa kubo. Inisip ni Carlos ng sandaling yon na marahil ay umanib o sumama na lamang ang kanilang alaga sa mga kaori nito sa gubat. Si Marco naman ay nadismaya na tila binaliwala lamang ng kanilang alaga ang hirap
at sitwasyong pinagdaanan nila na sana ay tapos na sana siya sa kanyang hatol at legal na nakalaya kung hindi lamang dahil sa pagliligtas nila sa traidor na yon. Si Carlos naman sa kabaliktaran ay labis pa rin nagpapasalamat sa asong lobo dahil naging malaking bagay ito para magkaroon siya ng tapang na makatakas. Ang dalawa ay naisipan na sa pagkakataong yon ang manuluyan sa bayan sa pamamagitan ng paghahanap ng isang babae na pwedeng makapagpatuloy sa mga takas na gaya nila at ilihim ito sa iba pagdako sa bayan. Kung saan madalas magnakaw si Carlos at Marco noon, ay matyaga lamang na nag-abang at nagmatsyag ang dalawa hanggang sa matanaw nila ang isang babae na halos kaedaran na ni Marco. Agad na pinagplanuhan ng dalawa ang babae. Binabalak na gumawa ng paraan para maawa ito sa kanila. Dinumihan nila ang kanilang sarili at sinira ang kanilang kasuutan. Agad silang lumapit sa babae at nagpakilala bilang mag-ama. Ang babae naman dahil sa awa ay walang pag-aalinlangan na pinatuloy ang dalawa sa kanyang tahanan. Nagpakilala ang babae sa pangalang Sara, isang balo na naninirahan na lamang kasama ng kanyang 12 taong gulang na babaeng anak. Pinaglaanan ni Sara ang dalawa ng mga kasuutan na pagmamayari ng kanyang yumaong asawa. Kapuna-puna naman sa babae ang tila kakaibang pagtingin nito kay Marcos. Naging mabait, masikap at matulungin kay Sara ang dalawa. Sa bawat pagkakataon, naging kuya at ama na rin ang dalawa sa dalagang anak nito na si Belia. Rason para mabilis na makuha ni na Carlos at Marco ang buong pagtitiwala ng mag-ina. Kaya isang araw, dahil sa pagkakampante ay nagawang iwanan ni Sara ang dalawa niyang anak sa piling ng dalawa para pumunta sa syudad dahil sa isang negosyo. Wala sa isip ni Sara na magiging problema ang dalawa dahil mabait at maayos ang pagkakakilala niya dito na kahit minsan ay hindi niya nakita o inakala na mga takas lamang sila sa bilangguan. Habang wala si Sara ay napagdesisyonan ng dalawa ang mag-inom kung saan sa katagalan ay nagawang malasing ng dalawa. Dito sila nakapag-isip na pagnakawan ang bahay ni Sara habang wala ito. Dagdag pa ni Marco na dapat ay dakipin umano nila si Belia para mahingan pa ng mas malaking ransom dahil baka may iba pa silang tinatagong yaman at pera na di nila inaakala. Dito, agad na niyayan ng dalawa ang walang kaalam-alam na si Belia papasok ng gubat. Nang hindi sila pinag-iisipan ng masama, labis ang naging tiwala ni Belia kina Carlos at Marco dahil na rin sa ipinakita nilang kabaitan. Nagagawa pa nila itong tulungan sa kanyang mga homeworks at pagkukumpuni ng kanyang bike. Pagsapit sa isang parte ng gubat, ay dito na sinugod ng dalawa ang kaawa-awang dalaga. Nagsisigaw si Belia at nagpupumiglas habang pinagtutulungan ay tali ng dalawa. Sa pagkakataong yon, isang galit na asong lobo ang biglang lumabas para protektahan si Belia. Ang asong lobo na yon ay walang iba kundi ang asong lobo na tinulungan ni Carlos. Hindi pala iniwan ng asong lobo ang dalawa at sumama sa iba nitong kauri. Sa halip ay nahuli ito ng isang patibong, kaya hindi na nito nagawang makabalik pa. Halos nagmakaawa ng asong lobo noon nang matagpuan ito ni Sara at iuwi sa kanila para alagaan. Madalas na iwanan ng mag-ina ang asong lobo sa parting yun ng gubat kung saan malapit ang kanilang kamalig para doon mabisita. Naging kaibigan na para sa asong lobo ang dalagang si Belia na nagligtas sa kanyang buhay. At sa ngayon ay ito naman ang kanyang inililigtas sa kamay ni na Carlos at Marco. Naging matindi ang galit ng asong lobo. Sa puntong pagharap ng dalawa sa korte ay halos hindi na sila makatayo dahil sa matinding pinsala at mga sugat sa kanilang katawan.